Meron tayong pag-uusapan ngayon, mga kababayan ko. Nagpa-viral yung nurse daw, 'di ba? Wait lang, patayin muna natin 'to. Yung ano, 'di ba? May nadisgrasya sa Marilake, yung nag-Superman, tama? Then may nagpakilala daw na nurse doon na yung pinaggagawa niya. Tapos parang nabash yung nurse kasi mali daw yung ginawa, no? Tingnan nga natin yun kasi parang ang nangyari, basta mamaya pag-usapan natin. Kasi ito, may qualification ba akong magsalita tungkol dyan? Opo, kasi nurse din po ako. Although na lisensyado ako, pero pinractice ko lang siguro mga 2 months lang or ano. At least kahit pa paano may alam ako. 'Di ba? Ang expertise ko dati, ngayon hindi na eh. Yung drugs, kasi yung drugs, no? Hindi yung drugs na yung yung pang-addict, mga gamot, dati expertise ko yon. Eh ang problem kasi ngayon, yung mga drugs kasi may mga bago ng hindi na rin ako updated. Parang computer yan eh. Kung computer expert ka nung 2001 or 2000, ngayon wala nang kwenta yung mga alam mo noon kasi bago na kasi ngayon. Parang ganun din sa drugs. 'Di ba? Pero doon sa procedure, may mga pagbabago katulad nung dati noon, yung mouth to mouth, 'di ba? Kailan i-mouth to mouth mo dati. Ngayon, hindi na pwede 'yon. May reason na kung bakit hindi pwede. Unless meron kang tube na hindi naman ginagawa yung ambu bag or yung bag valve, 'di ba? May mga procedure na kasing nagbabago na rin, 'di ba? So, tingnan nga natin 'to. Binash kasi ito eh. Ito yung sinabi nung nag-post. Ito ay post ni Alde. Then papanoorin natin yung video kung talagang mali or tama yung ginawa. Kasi nagdidebate mali daw eh. So, nakalagay dito. Ko-comment sana ako, boss, kaso nabura na yung post mo. If ever man, basahin muna natin yung post, no? Basahin natin yung post. Diba? Dito nag-i-start yung utak teleserye eh. Yung wag nating i-judge agad yung tumulong sa kaibigan namin na si Louie. Diba? Wag daw i-judge. Siguro po hindi naman siya makikialam kung wala siyang alam sa first aid. Matagal na po akong rider sa Marilake, every Sunday nasa taas po ako. At marami na po akong aksidente nakita. Madalas ko pong makita na unang tumutulong si Ruthie sa mga na-aksidente para malaman po ng lahat, kilala po siya ng mga ambulance ng Tanay at Morong. Malay natin, graduate siya ng nursing o dati siyang nursing student. Hindi pa rin siya nurse, di ba? Please lang po, sana po wag natin siyang i-judge yung taong tumutulong sa mga na-aksidente. Kahit po ako, pag nakakita ako ng kapwa ko rider na aksidente, itutulungan ko. Siguro po talaga oras na ni Louie. Kasi ah may tama ang spinal cord at may blood clot na. Ipag-pray na lang po natin ang soul ng kaibigan namin. God bless us and ride safe po sa ating lahat. Please, kung mang-bash ka lang, huwag ka nang mag-comment sa post ko. Sabi niya gano'n. Minsan, alam nyo mga men, nagiging palusot na lang yung 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 parang oras niya na talaga, 'di ba? Pero hindi eh. Sometimes kasi may guilt ka na mabubuo sa feelings mo. Dapat pala hindi ko ginawa yan. Madaming beses na ako nakaranas ng guilt na yan. Hanggang ngayon dinadala ko pa rin. Yung mga bagay, I don't know kayo, yung mga bagay na sana hindi ko ginawa. Let's say, sabihin natin oras na pero yung ginawa mo na mali. Di ba? Pero titingnan pa natin kung talagang mali. Ha? Sabi nung nag-repost nung post niya, if ever man natutuong graduate ng nursing o student ng nursing, if talagang nasa practice at merong knowledge sa theoretical exam, ang unang protocol ay hindi hawakan yung mga taong involved sa accident. Anong sabi sa TDC? Tumawag ng emergency or kahit police assistance sa malapit. Kasi kung halimbawa may head injury, tapos nasampal ng ganun ang muka, head part, meron siyang magiging pananagutan doon. Sa emergency, ganun ba ginagawa? Sorry. Ubo ako na. Makatilalamunan ko eh.
Ginagawa ng patient. Ayun ang point doon, boss. Pero doon sa nang babash sa kanya, hinay-hinay lang tayo mga bossing. Huwag natin tapunan ng energy yung bagay na hindi natin kontrolado. Hindi natin ano yung tao, no? Yung iba pabor na mamatay yung kamote daw. Tapos ngayon naman, binabash yung nurse. So may mga nakita akong video. Tingnan nga natin mga kababayan ko. So ito ba yon? Yung may nurse, di ba? So, na-aksidente, no? Ngayon, so ito yung mga na-aksidente. Sinasabi. Buhay pa ito si Boy Dilaw. Tapos ito na, si nurse yata ito, no? Kuya, nurse ako. Nurse ako! Ayun yung ganun. Kuya, nurse ako, nurse. Nurse ako. O, dapat hindi nga nila ginagalaw, man. Oh. Huwag yung gagalawin. Ano ba siya, nangingisay? Nangingisay na ba siya? Or ano? Uy, dami natin. Inuulog? So, ito yung unang video. Then, may isang video pa, ano? Ito yon ito daw yung controversial na sinampal-sampal daw. Kuya, hangin. Huwag ka matutulog, sinasampal-sampal niya. Huwag ka matutulog. Kuya, hangin. So, yun ang pinupuna ng iba, no? Ngayon, mali ba o tama yung ginawa ng nurse? Tama yung ginawa niya. Tama. Kung hindi na aksidente yung... Ito kasi nakikita ang pagkakamali. Di ba? Mukhang nai-apply ni nurse yung maling ganito kasi yan. Ang turo sa amin noon sa first aid, ABC eh. Mukhang tama naman yung ginawa niya pagdating doon sa ABC. Huwag kayong maguluhan sa sinasabi ko, makinig muna kayo sa akin, ha. Bago nyo ko tirahin, makinig muna, ha? Makinig muna kung bakit ko nasabing tama. 'Di ba? Yung turo kasi sa amin ABC. Ano ba yung ABC na yan? Airway. Kailangan walang obstruction. Tama naman yung ginawa niya. Inalis niya yung helmet, 'di ba? Yung breathing, 'di ba? Siguro make sure niya naman na humihinga, okay naman 'yon. Yung C naman, circulation. Titingnan mo kung may pulso or ano. Tama naman yung ginawa niya. Kaya lang, hindi sa ganyang senaryo. Ginagawa yung mga ganyang senaryo na yan, pag yung biglang nahimatay lang, 'di ba? Yung biglang nag-collapse lang na hindi naman ganyan. Pero ito kasi, ang naging problem dito sa ginawa ni ate, ano to galing ito sa isang madugong aksidente eh. Ang number one na wag mong gagawin dyan, wag mong galawin. 'Di ba? Doon siguro nakita ng tao yung pagkakamaling ginawa niya. Which is sobrang laking pagkakamali nun, men. Yung pinilit mong tumayo yan, paano kung may spine injury, katulad ng sinabi, meron nga naman, lalong lalala yun. 'Di ba? Lalong lalala yung spine injury niya. Tama yung ginawa niya kapag yung nag-collapse lang, yung bigla nagdilim lang ang paningin tapos umano. Pero yung ganyan, hindi pwede. Pero doon sa part na tinanggal yung helmet, medyo okay naman yun eh. Kaya importante yung para makahinga. Kaya lang sana, ma-make sure na hindi affected yung leeg. Yun ang pinaka-importante. Hindi yung basta huhugutin mo lang yung helmet. 'Di ba? Tama yung technique niya sa maling pagkakataon. 'Di ba? Yun ang kasi men, 'di ba yung ginawa mo dito yung pinaupo mo pa,
Yes, nagigets ko na wag nga namang patulugin, na wag matutulog. Kaya lang, hindi mo dapat ginagawa yan. Ano ba? Yung paupuin mo, ang dapat gagawin mo niya, wag mong galawin yan eh. Yung sinampal-sampal niya pa, oh. Ano ba naman yan? And then, siguro naman, gusto niya talagang makatulong. 'Di ba? Gusto niya. Kaya tuloy nilulusot siya nung netong tropa nung naaksidente. Kasi tropa din pala nila yung nurse na yan. 'Di ba? Sabi niya dito, wag po natin i-judge agad. Actually, ito yung kadalasan na wag i-judge, 'di ba? Hindi naman pagkatao yung ginajudge kalimitan. Ang ginajudge yung ginawa niya. Pwede naman nating sabihin natin kung tama o mali. 'Di ba? Ang importante kaya siya na doon, nakuryente siya doon sa part na 'yon. At kailangan din malaman ng ibang tao na mali yung ginawa niya kasi baka mamaya since nagpakilala siyang nurse, ito yung ginawa ng may na-aksidente. Wag naman sana Wag naman sana, knock on wood, na may na-aksidente uli. Tapos walang kumontra sa ginawa niya. Yun yung magiging tama eh. 'Di ba? Ay napanood ko doon sa video, ito yung ginawa ng nurse pinaupo 'Di ba? Pinaupo Kaya pagka ganyan, men, mahirap din yan kahit pasabihin mo na na alam mo yung gagawin, mahirap din yan Kasi yung isusubo mo rin naalala ko nung estudyante kami sa Fatima. Sinong taga Valenzuela dito na nanonood? Di ba sa tapat ng Fatima? Ay, no. Tapat ba ng Fatima? Di ba ito yung Fatima Hospital? Sa may bandang, may kanto doon papuntang Tamaraw, tama? Tapos may 7-Eleven doon. Sa tapat ng 7-Eleven, alam niyo yung CBC dati? Na supermarket? Yung mga taga Valenzuela, alam to Yung CVC supermarket sa tapat ng kanto na sa MacArthur Highway, tapat ng Chowking. Sa kanan ng Chowking. Nung kasi ako nung college ako, doon ako wala pang SM Valenzuela noon. Ay meron na rin yata. Kaya lang bago pa. Nakasanayan kasi namin na nung estudyante ako, doon ako namimili So, doon ako bumibili ng mga groceries. 'Di ba? Lahat pagpasok mo doon, mga nursing student, nakaputi lahat. Tapos after ko mag-grocery, alam mo bibili ako may mga pirated DVD doon 'Di ba? Namimili ako pirated DVD. May matanda na tumba doon sa may food court. 'Di ba? Natumba yung matanda. Pucha, lahat ng nursing student, alam mo naghawian. Takot tumulong. Galit na galit yung security guard, Ano ba? Mga nurse kayo, ba't hindi nyo ako tulungan dito? Walang gustong tumulong. Kasi hindi alam ang gagawin. Hindi nakakatawa. Okay naman, hindi naman na nahilo lang si nanay. Pinaypaya naman, nakakausap naman. Kaya lang, alam mo nag-collapse siya. Yung parang, siguro mainit din kasi aircon dun minsan Tapos ang init pa sa labas. 'Di ba? Wala lang, naalala ko lang yung tagpo na yon na lahat kami nun, kahit ako, ayaw naming umepal. Kasi baka mamaya, alam mo magkamali ka, tapos ikaw pa yung masisisi. 'Di ba? Siguro, ang pumitik dito kay ate, doon sa ginawa niya, siguro yung concern niya lang, siguro kaibigan niya rin yung na-disgrasya. 'Di ba? Kaya lang, hindi lang swak talaga. Hindi ko sinasabing wala siyang alam. 'Di ba? Nakikita ko naman alam niya yung ginagawa niya. Lalo na nung inalis yung helmet, itong part na to, panoorin natin. 'Di ba? So, kung papanoorin mo, 'di ba, na-disgrasya. Ito na yung dalawa, So, na-disgrasya yung dalawa. Now, biglang darating yung nurse.
Sasabi. Yan, di ba? Dumating si ate nurse. Talsik. Kuya, nurse ako. Kuya, nurse ako. Kuya, nurse ako, nurse. Nurse ako. Yan. Oh. Huwag yung gagalawin. Ito, yung part na to, medyo okay to nung inalis niya yung helmet. Kaya lang, sana alalay pa rin doon sa leeg, no? Kasi ang unang layunin nito, medyo alam ko na may alam naman siya. Kasi ang ABC nga, di ba, airway. Kailangan walang obstruction sa paghinga. Di ba? Yun yung ginawa niya. Kaya lang, medyo ano lang yung may lapse lang dun kung anong senaryo dapat yung paggagamitan. Tanggalin niyo helmet para makahinga. Uy, ang dami natin. Inuulog? Kasi naalala ko pa yan yung hey hey are you okay? Hey hey are you yung ginaganon? Yung niyuyug yung ganito, hey hey are you okay? Yun ang mga tinuro. Kaya lang hindi sa ganyang senaryo yon. Ano yan parang ano to parang aksidente to bawal talagang galawin yan kasi lalong lalala yung sugat. Pero inuulit ko nakikita naman sa kanya na may alam siya kaya lang hindi lang swak dun sa senaryo. 'Di ba? Ngayon, yung concern ni ate, no? Ayoko naman sabihin na nagpasikat siya doon. Siguro kaya niya nagawa yon, na-compel siya kasi nga nurse siya. Na-compel siyang gawin. Parang feeling niya makakatulong talaga siya. Hindi ko naman iniisip na nagyabang lang siya doon, 'di ba? Kasi kung ako nandun, kahit pa sabihin mo nurse ako, hindi ako makikialam diyan, baka mamaya ako pa yung makapatay diyan. 'Di ba? Ano din ako. Although na alam ko yung gagawin pero ayoko nang alam mo yon, 'di ba? Kaya lang syempre 'di ba kaibigan niya yon. Tapos kahit ako din naman, let's say kaibigan ko yung na disgrasya at alam ko sa sarili ko na nurse ako, parang makukumpel din siguro ako na tulungan. Pero pag ibang tao, I don't know kung kasalanan ba yung gagawin ko na hindi ako tutulong. Pero iniisip ko din yung welfare nung what if magkamali ako. Yun kasi ang problem yung isipin na what if magkamali ako. Kasi once na wala kasing take to pagka ganyan 'Di ba? Hindi mo pwede nagkamali ako. Erase, rewind. Hindi mo pwedeng gawin sa ganyan yun 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, comment na lang kayo sa baba kung ano yung gusto niyo sabihin. Maraming salamat, magandang hapon. Bye-bye.